Yung sa proclamation rally po ng 12 bagong halal na senador, nabanggit ninyo na itong mga mambabata, sinihingan nyo ng tulong para maisulong yung election reform. Na merong kailangan isa batas, merong mga kailangan abinendahang batas. Pakipasadahan lang po kasi in hindsight, with itong katatapos lamang na halalan, ay meron tayong mga napagtanto no, na kailangan pong baguhin sa ating sistema. Go ahead po, Chair. Ma'am Pat, Ma'am Ali, alam niyo po, hindi naman po may ipagtatanto at may itatanggi na madami rin po mga naging problema, madaming issue, madaming mga kulang at hindi rin po ganun kasapat ang ating pong halala. Hindi po ito perpekto. Kaya binigay nga natin na rating lang sa COMELEC, 85%. Subalit madami po kasi dito, Ma'am Ali, Ma'am Patay, hindi naman po talaga yung purely kagagawan lang ng Commission Elections. Ayaw din natin isisi sa ibang ahensya ng pamahalaan. Subalit isang tabi na po natin yung sisihan, pero kinakailangan po siguro magkaroon ng mga pagbabago sa ating mga batas. Unahin na po natin. Again, paulit-ulit, kahit na medyo nagasgas na lagi, ay yung pong Omnibus Election Code 1985. Lahat ng pinanggagalingan ng mga problema issue natin doon po nagsisimula. Magmula sa issue ng substitution, magmula sa issue po ng vote buying na sabi walang pangil, walang ngipin at hindi po epektibo. Magmula po doon sa mga issue ng filing ng Certificates of Candidacy na bakit hindi nagre-require ng ibang requirements maliban sa form ng COC. Lahat po yan nasa Omnibus Election Code natin. Batasang pambansa pa nga lang po ang nakalagay doon at hindi po Kongreso. Doon po sa ating pong Omnibus Election Code, bawal ang arrest ng walang warrant of arrest. Samantalang may 1987 Constitution at mayroong mga decision ng Supreme Court na napakadami na consistent pwede ang warrantless arrest basta caught in flagrante delicto or caught in the act. So dapat po baguhin din yung mga batas sa bagay na yan. Ang next po, yung ating automated election law. 2007 pa po yan. Iba na po yung automated election ng panahon yon, noong 2010. Iba na po sa kasalukuyan, iba na yung teknolohiya. Iba na rin yung mga requirements, lalo na sa periods na mga kailangan po natin. Doon po sa ating automated election law, Ma'am Pat, may nakalagay po doon na dapat na international and national election experience. Paano makakapasok ang local scientist natin na pwede at marunong gumawa ng magagaling na makina? Scanner lang naman po yan. Definitely hindi sila makakapasok. Wala naman silang international experience. So, kung gusto natin talaga na ma-nationalize man lang, kahit yung paggagawa ng makina at yung gagamitin natin, lalo na't isang automated election, di baguhin po natin yung batas at mga iba pang dapat na baguhin dyan. Party list law. Lagi na lang po sinasabi, may problema sa party list system. Mali daw ang computation ng COMELEC o dapat hindi ganyan ang computation. Lagi na pong paulit-ulit. Noong una, ang sabi po ng Korte Suprema, hindi kinakailangan ang lahat ng seats para sa party list. Bigla pong several years after, nagbago po at nag-enhance ang Supreme Court. Sabi, dapat punan at ito po dapat ang computation. So sure na meron na naman may tataas sa ating pong Korte Suprema para po sa bagay na yan. Yung benefits ng teachers, lagi po pinagmamakaawa, lagi natin pinaglalaban. Hindi po sila tax exempt. Di ba dapat may automatic escalation sa bawat election, hindi yung ihihingi na lang. Automatically, lagi may dagdag na lang. Pati other benefits. Sa halip na 5 years incentive leave, kahit gawin natin 10 years. At yung mga iba pa na sumasama sa ating halala, napakadami pa po yung listahan na yan. Kung Ali, Ma'am Pat. Pero po ang purpose natin, mapagaan ang trabaho ng lahat at maging kaiga-igaya ang pagboto ng bawat isang Pilipino. Okay. Dagdag ko lang, Pat, dyan, paalala ko lang dahil senior citizen ako, yung gusto nyo hiwalay talagang araw ang senior citizens. Ano po? At saka yung PWD. Dapat lang po, Ma'am Ali, dapat lang po, alam niyo po, 3 milyon mahigit na nakinabang doon sa 2 oras lang na early voting hours. Yung po ipinursige natin sapagkat wala po yung batas hinihintay natin yung early voting law. Isipin niyo po kung yung 12 milyon na Pilipinong mga nakatatanda at yung 550,000 more or less na mga PWDs o yung mga nagdadalang tao ay makakaboto na mas maaga, 1 linggo bago mag-eleksyon. May sarili silang mga presinto, lahat sa ground floor, hindi kasabay ng kahit na sino. Hindi po ba mas magiging maayos ang pagboto po rin nila? Ganun mapoprotektahan naman ang boto ng bawat isa. Okay. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.